Good morning mga boss. So actually itong rally ngayon sa EDSA ay iba't ibang mga grupo yung nagrarally mga boss. Itong grupo na to, akbayan ito. So bawat grupo iba-iba yung kanilang panawagan. Ayan, iba-iba yung kanilang agenda ayan para sa rally. So ngayon mga boss, itong akbayan ayan nasa EDSA rin at pakinggan natin yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga hinaing yan, regarding dito sa nangyayari sa gobyerno. Raymark, mayroon na, Raymark. Maraming salamat sa mga nag-like, share, like, comment. Thank you so much mga new subscriber. Thank you so much din. Okay, dito sa kabila na kasi dito ganito ang itsura ng ating administrasyon, kaya walang pinag-iba ang Marcos, walang pinag-iba ang Duterte, no? Ito rin ang pamahalaan na bilyon-bilyon ang handa murakutin, pero nung makalawa lang sinabi sa darating na Noche Buena 500, may handa na kayo dyan, pwede. Sir, sana hindi lang 500 araw nyo ngayon dito para harangan kami. 500 pagkakasyahin tayo. 500 pinangakamiranan na pamahalaang ito. 500 pag Noche-Buena natin, minimum wage pagkisa na lang daw natin. Ito din ang gobyernong may politiko na naghamunan sa BGC halagang 750,000 pesos isang gabi. 750,000 pesos isang taong sahod ng 3 minimum wage earner. Ganito, kung walang hiya ang pamahalaan ito, pigit mata sa mga politikong bumanos tayo ng pera ng bayan. Pero ang lakas ng bibig, ang higpit, bakit lumalaban tayo laban sa 500 pisong pinaglalaki nilang Noche Buena. Ito ba ang araw-araw na pinaghirapan ng mga kabataan para maghanap buhay? Is this where our taxes go? Walang hiya nga naman. Wala kang makuhang matinong edukasyon. Wala kang makuhang serbisyong pabahay. Wala kang makuhang serbisyo sa pangkalusugan. Klaro ito kung para saan ang prioridad ng pamahalaan para sa kabataan. Wala siyang plano para sa kinabukasan ng mga kabataan ito.
Dahil sa kabila na wala siyang paggastos para sa serbisyong pinakailangan ng mga kabataan ngayon, mamamayan, milyon-milyon ang ginagastos niya para sa militarisasyon. Milyon-milyon ang ginagastos niya para sa mga arpas. Milyon-milyon at bilyon-milyon ang ginagastos ng pamahalang ito para maghanda ang mga patayan. Milyon-milyon ang gagastosin ng pamahalang ito para pumatay ng mga mamamayan at paggagawa. Kaya walang kinabukasan ang binahandog sa atin ang Rehimeng Marcos Duterte dahil tayo na ang kanyang handang ipinambabala sa digmaan. Kaliwat ka ng kasunduang militar, kaliwat ka ng military trainings, hinahanda ang bayan natin sa mga digmaan, hindi naman natin. Araw-araw nakikipaglaban tayo na sana kung may emergency, may pagkamot tayo. Araw-araw nakikipaglaban tayo para may mauwi sa ating mga pamilya, para may handa sa hapag. Araw-araw nagbibilang tayo sa arawan para matiyak natin makapagbayad tayo ng renta. Para araw-araw may masisulungan tayo. Para pag may umuulan, may baha, may sisilungan tayo. Kaso nga lang sa kabilang banda, pati flood control projects, perwisyo sa mga bahay natin. Sa araw-araw ng pakikipakang ito, handa tayo iluslay ng pamahalaan sa mga digmaan. Anong kinabukasan ito? Ito na ba ang bagong Pilipinas sa pinagmamalaki ng Administrasyong Marcos Duterte? Bilang kabataang maggagawa, kasama na halay ng mamamayan, hindi ito ang kinabukasang araw na araw namin pinagbabalat ng puto. Hindi ito ang kinabukasang araw-araw namin pinagtitisa sa ilalim ng arawan. Kaya ang kailangan natin like naman tayo dyan sa mga di pa nakapag-likes. Maraming salamat po sa mga likers natin. Thank you so much. Mga new subscribers, thank you so much. Papatuloy at susundan pa natin. Kaya ang buhay ang kabataang maggagawa at ang buhay ang kabataang estudyante, ang buhay ang mamamayang Pilipino. Marcos Duterte! Walang pinag-iba! Pera ng bayan! Inuulat nila! Uring manggagawa! Huwag mapagpalaya! Hukbong mapagpalaya! Uring magagawa! Ngayon naman mula sa pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan, narito si kasamang DJ. Mamasuhin nyo! Hello. Mga kasama! Mga kababayan! Ngayong Nobyembre 30, ginugol na natin ang ika-162 kaarawan ni Kat Andres Bonifacio. Sa araw na ito, muling umalingaw-ngaw ang pantay na lipunan. Alam natin sa ating kasaysayan na ang katipunan ay hindi lamang kalalakihan. Ang katipunan ay binubuo ng mga magigitik na babae, minsan hindi kilala, minsan hindi makita sa ating history books, tulad nila Cambinig, Gregoria de Jesus, ang may bahay, ngunit sa totoo lang ay revolusyonaryo, katulad ni Bonifacio. Ngayon tayo ay nasa lansangan habang dinadambong ang kaban ng ating bayan. Mga opisyal, halal man o hindi, kasabwat ng mga kontratista. Sino nga ba ang opisyal na naglabas ng 110 million ng isang urakda? Ngunit alam natin sino ang pumapasan, ang mamamayan at higit lahat ang kababaihan. Ang dynastiyang politikal, 80% ng lahat ng posisyon mula Luzon, Visayas, Mindanao, hawak ng political dynasty. Kaya niyong bilangin, baka hindi pa nga hapon, yung 10 mga dali
dayuhan. Ang Mining Act, kalawang ang pagkasira ng kalikasan. Kawawa na naman ang mga katatubo, lalo na ang katatubo. Doble ang pasahin nila, nagtatanggol ng lupay ninuno. Pero inuuna pa rin ang tubo ng dayuhan kaysa kaligtasan ng komunidad. Habang lumalaban tayo ngayon sa korupsyon, lumalakas din ang gera ng Estados Unidos at Israel sa Gaza, Lebanon, Syria at Iran. Sino ang biktima? Kapatayan at bata. Kasalukuyang ceasefire ngayon sa Gaza. 300 na ang mga panamatay, halos 100 doon ay kabataan at mga bata. Tayo ang number 3 sa tagapagtangkilik ng mga weapons mula sa Israel. Pero sinasabi ng ating gobyerno nakapos. Nakapos dahil sa pagbili. Siguro dahil nakapos sapagkat nakabili na tayo next time ulit. Ngunit itong kontrata na ito, nakatali tayo hanggang 2035. Sino ang mga nawawalan ng tahanan, nagiging refugee, ginagawang larangan ng karahasan? Mga kababaihan, tayo sa Pilipinas, yung tinura na ng kasama kanina, kalagkat ng US sa pamamagitan ng EDCA sites, base militar, ammunition plant sa Subic. Ito daw ay trabaho. Anong trabaho? Ang ibibigay sa iyo ng pagpayag mo na dito gagawin ang armamento ng Estados Unidos, na pagpayag po natin ng gobyernong Pilipino na dito ilalaga ang armamento ng Estados Unidos. Hindi ba mas malaking problema yun? Pagkatapos ng construction na ng trabaho ang mapapala ng mga kababayan natin sa Subic, wala. Pero ang mga kababaihan, kasaysayan na nagsabi, ang presensya ng tropang dayuhan ay nagdudulot ng prostitusyon, trafficking, aberrations, karahasan laban sa kababaihan. Ngayon, kada 10 minuto mayroong babae na nakakaranas ng karahasan. Ilang oras na tayo nandito, ilang babae na ang nadahas. Ngunit sa bawat antas ng pangangapi, naroon ang paglaban. Sa komunidad, kababaihan na nangunguna. Sa kooperatiba, relief organizing. Kahit lang dito, tingnan nyo, ilan ang babae kasama natin dito ngayon. Kahit sa kabila, pinunilan silang pro-BBM, ilan ang babae doon? Kababaihan ang nasa unahan ng protesta. Sa tahanan, kababaihan ang tuturo ng kaisahan, bayanihan at pag-asa. Sobra na! Tama na! Wakasan na! Wakasan ang tayong pagdarambong at patriarkal na pangapi. Wakasan natin ang korupsyon at political dynasty. Nang wakasan ang EDCA, BFA at MPT. Pagkailanin po na sa Ayan mga boss, so grabe no, yung mga hinaing nila sa gobyerno. So itong grupo na to ay Akbayan to. At panawagan nila sa gobyerno na panagutin yung mga nasangkot sa korupsyon. At yung problema lang dito kasi mga boss, ang sangkot dito, siyempre yung administrasyon, kasi mga tao po nila yung nandyan sa baba. Ayon pa kay Elizaldico, kasabot daw ayan si mga Romualdez at mga Marcos dito. So yun yung mabigat dito mga boss. Sa tingin nyo, mapapanagot kaya mga boss yung mga nasangkot dito sa mga korupsyon na to? Actually, ang korupsyon talaga hindi naman siguro nawawala yan sa gobyerno, kasi meron at meron talaga yan. Kaya lang sa panahon kasi ngayon sa administrasyon, dito sumabog yung pinakamalaking systemized na corruption sa gobyerno. So kayo mga boss, so ano masasabi nyo dito? Kung may mga comment kayo dyan, ayan, lagyan na ng mga opinion nyo dito yan sa comment section, at huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat, hanggang sa muli.